magkakandak tayo ngayon guys ng home service ng coffee vending machine. Ito yung nakaraang ginawa natin na settings doon sa kanyang price. Ngayon naman ang problema niya ay tayo magbaba ng mga baso. Ngayon ang problema niya nga ayaw magbaba ng mga baso guys. So ngayon kailangan natin siyang i-check maigi kung anong trouble. Siguro ito na yung final natin service kasi na-check ko na lahat. So standby muna guys. Ito yun yung machine na nakaraan na hinom service natin. Na naging problema ay yung kanyang price dito nakaset sa 10. Ibig sabihin 10,000 piso kapag hulog bago bababa ang cup. So kaya binalik natin sa 0. So ito naman ay sa heating temperature ng tubig. So hintayin lang natin to guys na mag 100%. So yan 100% na or pwede na. So ngayon check na natin kung anong dahilan ng hindi pagbaba ng cup. Una-una guys, mayroon siyang cup. Ngayon, paano natin malalaman kung ang problema ay sensor? Ganito yan. Kung ang problema ay sensor switch ng releasing ng cup or dispensing ng cup, mapapansin mo, ito dapat naka-alarm, no? Kahit may baso, naka-alarm siya, naka-signal siya na walang cup. Yun ang palatandaan natin na ang problema nun ay sira yung sensor switch. So ibang naman dahilan kung bakit ayaw bumaba ang cups ay una, deform na yung mga, kahit buo nga yung sensor switch, pero pag ang mga paper cups ay mga deform, isa rin sa dahilan niya kung bakit ayaw bumaba. At yung isa pang dahilan ay kapag nakaset ka sa settings number 1 sa cup dispensing, ibig sabihin ano yan, manual dispensing ng cups. Ibig sabihin mag-serve yung beverage pero kailangan mo magsahod ng sariling cup. Kapag ka 0 naman, yun ay automatic dispense. Pero lahat ng nabanggit ko, hindi yun naging problema nito. Kasi na-check ko na. So pupuntahan natin ngayon, i-check natin ngayon yung kanya mga gear. So standby muna guys. So ayan guys, natanggal ko na yung mga tornilyo niya. Ngayon iaangat natin to. Ayan guys. Kung napapansin nyo, may narinig kayong blinking sounds. Yan ay dahil sa wala siyang cup. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na sensor switch to. Kapag sira itong sensor switch na to, dahilan din yan para na hindi magbaba ng baso. So kahit naka iipit siyang ganyan at kahit may baso, kasi pag may baso nagaganyan yan guys. Tapos yung sinabi ko kanina, kapag naka-alarm pa rin kahit may baso siya, so ibig sabihin ang problema nito ay itong switch na. So ngayon hindi siya extra. Ayan guys. So ngayon dito tayo nag-focus sa mga gear. Ito yan. Alisin muna natin itong mga baso. Ayan guys.
Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tornilyo guys. So, i-check natin na yun. I-check natin ngayon guys, itong mga gear sa loob. Kung tama ba yung settings niya. So, yun guys. Mali ang settings niya nito. Ito yung mataas, ito yung mababa. Tapos kung mapapansin nyo ito itong sima na yan, yan dapat yung mga naka forward position, harap yan doon. Tulad nito dapat ganyan yan. Yan guys, dapat ganyan yan. Yan, ito harap doon. Yan, harap doon, harap sa dyan. Kasi yung ano yan, harap dito. So yung iba hindi dapat guys. Yan, yan tamang foundation nya. Sorry. Or another idea, tandaan nyo na lang, itong mataas na portion, ito mataas na ito, i-unit mo sa loob. At itong nasa ibaba, itong bababa, ito lang dapat andi dito. Kasi siya yung mag-hold ng cup, at itutulak nito. Ito yung mag-hold ng cup dito, itutulak, kung pihit, itutulak nito. So, try natin ngayon guys. Try natin. Okay. So, ito dapat huwag nyo siya mag-trigger yung dispensing. Box, saan yung tabo mo, Box? So yun guys, i-test natin yung dispense ito. Kailangan natin sawarin yung tubig yung tubig kasi pag dispense, yung tubig din nagre-release. So yan guys. So ngayon, settings tayo dito sa sa mode switch, and then cap test line. Ito yung sa dispenser. Yan, dispenser. So dito natin malalaman kung gagana ito guys. So yan na, panoorin natin. Okay, switch mode. Dapat ito ay on. Dapat ito ay on. Ngayon natin na para mag-on siya. Ngayon malalaman natin kung magdi-dispense siya.
reset, mode switch, then dispenser. So wala, ayaw. Wait. Dapat bababa yan. Balik. So check natin. Check naman. So guys, ito pala tama. So ganito yan. Mali pala yung mali pala yung sinabi ko kanina guys. Kasi sa actual pag itong gatla na to, dito natin ipinwesto, ipit lagi ang baso. So dapat pala dito ang harap niya, punta dito sa kaliwa, clockwise siya. So ito pa-clockwise, right, left, clockwise. That's ang kanyang rotation. So nakaharap ito dito. Ayan guys, ayan, dito. Kanina kasi ang sabi ko, ito, hinarap ko dito, kaharap dito, counter clockwise ko. So palpak. So ngayon actual test, pa-clockwise siya guys. Tatandaan nyo ito mga gatla na to. So pa-clockwise. Ayan. So testing natin guys para malaman natin kung talagang nagbababa na siya. Okay, tignan natin yung baso. Okay. Ayan guys. Okay. Switch mode. Ilang dapat ito naka-on to. Dapat naka-on siya. Okay, gagawa natin disconnect. Kaya natin ito. Kasi wala akong tagahawak ng camera. So kailangan ma-switch siya. Nag-on yung sensor. Okay siya, dali lang ha. Naka-on na siya guys. So ito yung sinasabi ko, ito yung gatla na to. Yan, going to left. So clockwise siya guys. So andito yung mga gatla dito. Ganun. Testing na natin guys kung mahulog na yung baso. Yun. Okay guys, nakuha na natin trouble. So yan lang ang paraan guys. So ngayon ipa-final fix ko na siya, final assembly ko na siya guys. So mamaya panoorin natin kung
sabay magbuba ng baso. Standby guys. So okay guys, mali yung napindot ko. Cleaning yung napindot ko. Ulit. So once again, ito guys, ganun talaga, tao lang tayo eh. So ito guys ulit ha, ang napindot ko kasi isa rin yun sa pamamaraan para malinis tong mga tubes na to. Kasi pag matagal mong ginagamit ito tapos na-stack, magkakaroon niya ng dumi, yung mga latak ng mga coffee or choco, ma-stack din dito kapag hindi ginagamit. So maganda rin yung guys, kasi bagaman kamalit na pindot, nalinis pa rin siya. So isa yun sa pamamaraan ng pag-cleaning. So settings din yan guys. So ngayon back to testing tayo ha. Ito yan, okay, ito na sa baba, siguraduhin na natin. Ayan guys, yan, panoorin natin. Okay guys, let's see kung bumaba. So ayan, perfect. Ayan, practice makes perfect guys. Ayan na, kailangan lang natin ng linis, and then finally makakainom tayo ng kape guys. Ayan. Kaya sa ating mga viewers, mga subscribers, mga ma'am, sir, kung may katanungan kayo, kung mayroon kayo mga coffee vending machine, comment lang po. Mag comment lang kayo sa section para masagot ko kung ano yung mga katanungan nyo. And I hope na napakinabangan nyo na ng malaki ang maliit at simple kong tutorial. Okay, mamaya uli sa final test ay panoorin natin kung magdi-dispense na siya. Okay, standby, babalikan ko kayo guys. So guys, this is the moment of truth, kung talaga bang tayo nagtagumpay. So guys, sasalangan ko na, bugan ko na 5 piso. Ayan guys, so ang pipindutin ko ngayon ay itong milk choco. So milk choco guys, pindutin ko. Tingnan nyo kung bababa yung baso. Tulog. Yes.